Ang na-insert sa 2025 budget ay nasa 280 billion more or less. Ang binito lang ng ating Pangulo, 29 billion. So napakalaki yung, maliban doon sa 100 billion na pina-insert niya, mayroon pang mga ibang in-insert. Sabi ni Saldico, 52 billion ang nakalap ni Saldico na kickback at binigay niya kay Romualdez at kay Marcos. So matino ba yung presidente na ganyan, mga kababayan? Ako po'y nananawagan sa ating mga sundalo, sa ating mga pulis. Matino ba ang ating Pangulo na kumikita sa sariling pera ng mga taxpayer, ombudsman, kung naimbestigahan ang ating Vice Presidente dahil pinailan nila ng plunder, there is no hindrance for you to investigate the President. He may be immune from suit, but he is not immune from investigation. You should show to the public the accountability of the President kasi may nag-akusa sa kanya. Hindi lamang 25 billion at 52 billion ang kinita mo kasi sa 2025 budget lang yan. What about the 2024? What about the 2023? Magkano kinita mo, Mr. Pangulong Marcos? Nananawagan sa ating mga kababayan. Papayag ba tayo na ganyan ka magnanakaw ang isang presidente, according to Saldico, na kumukuha ng 25 billion? Maliban pa doon, mga kababayan, doon sa mga nilatag nilang insertions na hindi po nakaayos doon sa National Expenditure Program. Kasi ang na-insert sa 2025 budget ay nasa 280 billion more or less. Ang binito lang ng ating Pangulo, 29 billion. So napakalaki yung, maliban doon sa 100 billion na pina-insert niya, mayroon pang mga ibang in-insert. At doon sa portion na yan, which went back to Bulacan, sabi ni Saldico, 52 billion ang nakalap ni Saldico na kickback at binigay niya kay Romualdez at kay Marcos. So matino ba yung presidente na ganyan, mga kababayan? Ako po'y nananawagan sa ating mga sundalo, sa ating mga pulis. Matino ba ang ating Pangulo na kumikita sa sariling pera ng mga taxpayers, sa mga naghihirap na taong bayan? Is that the kind of president? Kaya nga po, kung matino itong ating ombudsman, kasi sinasabi niya, ito, kilala ko ito, na itong ating ombudsman, at doon sa kanyang interview, sabi niya, wala na akong ibang hangarin, kaya ako pinilit na maging ombudsman kasi gagawin ko ang tama. So, nanawagan po kami sa iyo, ombudsman, kung naimbestigahan ang ating Vice Presidente dahil pinailan nila ng plunder, there is no hindrance for you to investigate the President. He may be immune from suit, but he is not immune from investigation. You should show to the public the accountability of the President kasi may nag-akusa sa kanya. Inaakusahan siya ni Saldico na hindi lamang 25 billion at 52 billion ang kinita mo kasi sa 2025 budget lang yan. What about the 2024? What about the 2023? Magkano kinita mo, Mr. Pangulong Marcos? So, bakit hindi, alam mo, sa ating proseso ng batas, pwede kang magpadala ng isang investigador sa kung saan man si Saldico, pwede mong kuhanan ng deposition si Saldico. Kung ikaw ay talagang masigasig at gusto mong talagang you go to the bottom of the corruption in the country kasi wala nang control over you si Marcos na-appoint ka na. Pareha lang yan sa Supreme Court Once you are appointed, you are no longer within the reach of the appointing authority. You can do your thing for the good of the people. So, yan, pwede mo imbestigan. Pangalawa,
O, sinasabi ni Ping Lacson, hindi daw si Presidente ang nagpa-insert, kundi ginamit lang ang pangalan niya ni Pangandaman. Ginamit niya ang pangalan niya ni Adrian Bersamin. O, bakit hindi mo imbestigahan itong dalawa? To go to the bottom, who is telling the truth? Is Marcos telling the truth? Or is it Adrian? Or is it Amina Pangandaman? Lalo na yung Jojo Catis na tumanggap ng 1 billion according to Saldico para kay McCoy. Oh, why don't for the sake of the country, para to go to the bottom, yung pinakamataas na official, kasi sinampahan na nila kamo si Martin Romualdez, pero hindi pa rin satisfied ang taong bayan. Sabi nila, baka si Martin Romualdez, instrument lang yan ng mastermind. O para talagang masabi na may katotohanan yung sinabi ni Marcos na mahiya kayo, dapat clean na clean siya. Pero how can he prove that he is clean when he is not being investigated? Yung ICI na ginamit niya to investigate hanggang dito lang. Pero it's beyond reach sa kanya. Kaya sabi ng mga tao, useless yung ICI kasi, halimbawa, si Sandro Marcos, inimbestigahan. Oh, sabi niya nung una, I am willing to dispense the ICI to have, brought in public yung testimony ko. Pero sabi, wag na. Oh, halimbawa, doon sa testimony ni Sandro Marcos, it was found out na totoo yung mga insertions niya at he made money out of it. Tapos, the ICI is about to file. Sasabihin ni Marcos, ay huwag niyong isali yan, anak ko yan. O, saan ang katuturan ng ICI na yan? Kasi ang may control sa report at sa endorsement sa ombudsman is still the president. Siyang gumawa ng ICI na yan. So, anong saysay ng ICI? Kaya nga, sinabi sa akin ni Dave Singson, akong unang nakakalap nung sinabi ni Dave Singson that he was resigning kasi ginagamit lang siya. Yung kanyang kredibilidad, ginagamit lang ng ICI. At muro-muro lang ang ginagawa ng ICI. So, yun po mga kababayan, ilagay nyo sa pag-iisip nyo, kayo, kung nakikinig kayo sa sinasabi ko, I am calling the Ombudsman to investigate Marcos Jr., itong Pangulo ng ating bansa. Dahil may aligasyon na siya ang pinaka-corrupt. At yan ay upon the personal knowledge of Saldico. Bakit tayo maniwala kay Saldico? Kasi pareho lang yan sa mga 5 magnanakaw, hinold up nila yung bangko, kasama sila lahat. Noong nag-run away sila, may nahuli na isa. At ito ay ininterrogate ngayon ng policeman. At sabi niya, ang mastermind po namin, yun si, Makoy Madriaga. Ang isang kasama namin, si Martin De Lima. Oh. Ang isang kasama namin ay si Ping so kung ikaw kasama sa nagplano at nahuli ka, hindi ba yung mga ginawa niyong plano para magnakaw, may katuturan yung sinasabi nito kasi kasama siya sa nagplano at nagnakaw. So, ganoon din. Kung isa sa mga magnanakaw, si Saldico, at nahuli, at siya na yun ang nagsasabi na si Marcos ang nag-utos sa akin na maglatag ng insertion, hindi ba kakapaniwala si Saldico? Ngayon, ginugulo nila ang usapan. Wala daw AI daw yung sinasabi ni Saldico, wala daw hindi daw under oath. Hindi po totoo yan.
personal knowledge and under the rules of the Ombudsman, evidence can be had in any form. Nasa probative value na, pero para sa akin, napakataas ng probative value nung sinasabi ni Saldico. So, kung karapat-dapat na imbestigahan ito, at karapat-dapat na nandyan si Attorney Boying Rimulya, nakuha na niya yung gusto niya maging ombudsman, ngayon, dapat makuha rin yung gusto ng taong bayan na ipakita mo sa kanila